Ayan, good evening. Sa may mga nag-message po sa akin, comment dyan sa mga pasensya na kayo, di ko kayo kaagad-agad sasagot. Pero sasagutin ko yan sa mga susunod na panahon. Medyo talagang busy lang ako. Tatrabaho pa kasi ako ngayon. Pero kikembot na lang, konti na lang. Magkakaroon ako maraming time sa Marites. Charot lang. So anyway, mayroon si ma'am ditong tanong. Ang sabi niya dito, need ko po ng advice. Sana po mapansin nyo. Meron po akong Indian boyfriend Punjabi. Meron siyang Indian Punjabi, already married na may 2 anak. More than 2 years na sila sa relationship. Ang sabi raw ng Indian ay hiwalay na sila ng asawa at may kasunduan na sila ay wala nang pakialaman sa isa't isa. Tapos sabi niya, nag-promise daw ng divorce na daw siya. So, tapos sabi niya, pinakilala siya sa mga pinsan, pamilya yata ng lalaki. Sagutin natin by one, ma'am. Una sa lahat, ma'am, walang separation, walang hiwalay sa India katulad ng sa atin. Sa India, pag ang mag-asawa ay ayaw na sa isa't isa o ayaw na ng isa, dapat mag-file ng divorce. Wala po yung kasunduan, walang pag-uusapan, ganun. Talaga, ma'am, sa India, hindi pwede dyan kahit anong religion. Hindu man yan, Muslim, Christian, and everything, kahit anong religion, wala pong hiwalay. Hindi pwede sa kanilang separation. Kung sila maghiwalay na, dapat sila mag-divorce. Okay. Pangalawa, kaya tanungin mo siya, ma'am, ano ba kayo? Hiwalay lang ba kayo or divorce? Kasi kung sinabi niya ng hiwalay sila, hindi yan totoo, ma'am. Hindi yan totoo. Baka hiwalay sila ng kasi nandun sa India, tapos siya nasa bansa na kung nasaan kayo, di ba? Ganun. Kung sinabi naman niya na divorce na sila, so dapat meron siyang ipakita sa iyo na papel na talagang granted na yung divorce. Okay? Ganun, ma'am. So, yung pangatlo na sabi mo na pinakilala ka sa pamilya, questionable din yun. Kasi, kung separate lang sila, kasi wala talagang separate dun, ma'am. Wala talaga dun separate. Bawal sa kanila yun. Kung talaga sila hindi na magkasundo, maghiwalay sila, dapat sa papel, hiwalay. Ganun. Tapos, kung pinakilala ka naman, kung pamilya talaga niya yun, ibig sabihin, pwede nagsasabi siya ng totoo. Kasi hindi kanya pwedeng ipakilala sa pamilya kung may asawa pa siya. Maliban na lang kung mga kaibigan lang niya yun or hindi natin sure. Ganun. So, ang masasabi ko sa iyo, ma'am, makukomment ko sa iyong tanong. Una, alamin mo kung talagang siya ay hiwalay na talaga sa papel. Granted na, ganun. Number 1 yun. Kasi sabihin mo sa kanya, walang hiwalay sa bansa ninyo. Hindi pwede yun. Hindi pwede ang mga separation, hiwalay sa bansa nila. Kasulatan, walang ganun. Pangalawa, pag sinabi niyang hiwalay na siya sa papel, ipakita sa'yo yung kasulatan na hiwalay na talaga sila. Hindi pwedeng sabihin, ma'am, na nawala. Hindi pwedeng sabihin na kukuha pa lang. Hindi. Kasi kahit sa ang bansa to, pag sinabi ngayong araw na to, granted na yung hiwalayan nyo sa papel, automatic makukuha nyo yun. Ganun po. Tapos, yung sabi mo naman na pinapakilala, mabuti yun. At pinakilala ka naman. Opo. Pero ang question kasi doon yung sabi niya. So, 2 taon na kayo, kung mahal ka naman talaga niya, so, yun ang tanungin mo sa kanya, ma'am. Walang problema. Sabihin mo, sige, walang problema sa akin. Ipakita mo sa akin ang ninyo, ang hiwalayan nyo sa papel and everything. Katunayan na talaga para magkaroon ako ng peace of mind. Sabihin wala akong peace of mind. Ipakita mo sa akin para sigurado ako may aasahan ako sa'yo. Totoo ka talaga sa akin. Kasi, ma'am, totoo to. Sa bansa na sa India, kahit anong religion, hindi dun sa kanila ina-allowed. Hindi dun pinapayagan ang hiwalay na hiwalay. Kailangan kung sila maghiwalay sa papel. Bawal dun yung katulad na sa atin na iwanan, hiwalayan. Walang ganun. Kaya alamin mo yan, ma'am, baka ikaw ay joke lang niyang ng iyong Indiano. Wala pong ganun. Opo. Sana po makatulong sa inyo. I-check niyo po yan. Kasi, tsaka ito, ma'am, ha. Ito, mag-comment sa akin yung mga Pilipina na may asawang Indiano or may jowa Indiano. Pag mahal ka ng isang lalaki na Indiano, yung totoong mahal ka, may peace of mind. Hindi ka mangangamba na mangangaliwa siya or something, naiiwan ka. Kasi lahat yan nakasayo ang mundo. Iikot ang mundo niyan sayo. Lahat ng atensyon nasa sayo. Super tawag, lahat yan.
kaunting ma-day off lang yan, kaunting mawalan ng pasok o something, nakasiksik yan sa'yo. Kaya hindi ka feeling secured ka. Yun po yun, ma'am.